Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 3, Filipino, Week 6, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ang mga salita na high frequency sa mga nabuong payak na pangungusap tungkol sa sarili at komunidad. Naiuugnay ang sariling karanasan sa binasang kwentong bayan at nakabubuo ng payak na pangungusap na nagsasalaysay tungkol sa sariling karanasan tungkol sa sarili at komunidad. Ngayon ay maglalaro tayo. Ito ay tatawaging Blow It Up. Narito ang paraan ng paglalaro. Una, pangkatin ng klase sa dalawang grupo. Pangalawa, magtakda ng starting line at finish line. Pangatlo, bigyan ang bawat grupo ng isang lobo. Pang-apat, ang layunin ng laro ay panatilihin ang lobo sa itaas gamit lamang ang pag-ihip ng mga miyembro ng grupo. Pang-lima, hindi maaaring hawakan ang lobo ng anumang bahagi ng katawan. Pang-anim, kapag ang lobo ay bumagsak, kailangan nilang magsimula muli sa starting line. At pang-pito, ang unang pangkat na makarating sa finish line ang siyang unang magbasa ng mga salitang high-frequency words sa flashcards. Mga bata, ano ang natutunan nyo sa gawaing ito? Magbigay ng iba't ibang uri ng kwento na ating nabasa mula Week 1. Tandaan na sila ang mga halimbawa ng tekstong naratibo. Ang pabula ay kwento tungkol sa ano? Ang pabula ay kwento tungkol sa mga hayop. Ang alamat naman ay tungkol saan? Ang alamat ay kwento tungkol sa mga pinagmulang mga bagay-bagay. Ano pa bang kwento ang nabasa ninyo na nakapagbigay ng mabuting aral sa inyo? Ibahagi ang inyong sariling karanasan tungkol sa kwentong inyong nabasa. Pagmasdan ang mga larawan. Gamitin sa pangungusap ang mga salita at bibigyang kahulugan ito. Maaari ba ninyong gamitin sa sariling pangungusap ang mga salitang ito? Una, tahimik na karagatan. Pangalawa, dumating ang mga dayuhan. Pangatlo, nagpulong ang mga tao. At pang-apat, mabait na engkantada. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang iyong gagawin kung may humihingi ng tulong sa iyo? Bakit? Pangalawa, sa inyong pakikinig, alamin ninyo kung bakit nanghihingi ng tawad ang mga tao kay Elenang Engkantada. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Si Elenang Engkantada ng Karagatan. Sa isang tahimik na bayan na malapit sa tabing dagat, masayang namumuhay ang mga tao. Pangingisda ang kanilang pangunahing hanap buhay. Masagana sa malalaki at maliliit na isda ang kanilang karagatan. Binabantayan ni Elenang Engkantada ang mga alagang isda. Ngayon, sino ba ang mga tauhan natin sa kwento? Ano ang pangunahing hanap buhay ng mga tao? Isang araw, may mga dumating na dayuhan. Nangisda sila hanggang maubos at wala nang matira sa mga isda. Mula noon, wala nang mahuling isda ang mga tao. Naging mahirap at nagutom ang mga tao. Ang dating malinis na tabing dagat, ngayon ay marumi na. Nagpulong ang mga tao na puntahan si Elenang Engkantada upang humingi ng tawad. Nagmamakaawa silang ibalik ang mga isda sa karagatan at ipinangakong hindi na nila hahayaang masira pa ito. Pinatawad ni Elenang Engkantada ang mga tao. Naawa siya sa mga ito dahil sa gutom na natamo. Mula noon ay muling gumanda at tumami ang mga pagkaing dagat mula sa karagatan at bumuti ang kabuhayang pangingisda ng mga taga roon. Ano ang ginawa ng mga tao upang maibalik ang mga isda sa dagat? Pinatawad ba ni Elenang Engkantada ang mga tao?
Kung kayo si Elenang engkantada, kaawaan mo rin ba ang mga tao? Bakit? Paano ka ba nagpapatawad sa mga nakakasakit sa iyo? Narito ang ilang pang mga pamprosesong tanong. Una, sino ang mga tauhan sa kwento? Pangalawa, ano ang katangian ng mga taong naninirahan sa pamayanan? Pangatlo, saang tagpuan ng kwento? Pang-apat, saan nagsimula ang suliranin sa kwento? Panglima, ano ang resulta ng pagkaubos ng mga isda sa dagat? Pang-anim, paano nalutas ang suliranin? Pangpito, kung ikaw ay kasama sa mga tao, hihingi ka rin ba ng tawad kay Elena? Bakit? Pangwalo, kung ikaw si Elena, tutulungan mo ba ang mga tao? Bakit? At pangsyam, sa inyong komunidad, gusto mo rin bang makatulong sa pagbibigay solusyon sa mga problema? Paano? Para sa inyong pangkatang gawain, narito ang mga panuto. Una, pangkatin sa 4 ang mga mag-aaral. Pangalawa, pumili ng leader sa inyong pangkat. Pangatlo, babasahin ng leader ang mga pangyayari sa kwentong bayan na narinig. Pang-4, kapag mayroon kayong karanasan na maaaring iugnay alinman sa mga pangyayari, ay mag-volunteer na magbahagi sa klase. At pang-5, bibigyan ng plus 10 puntos sa performance output ang buong grupo na may presentante na magbabahagi. Narito ang mga pangyayari. Tandaan, ang pagmamalasakit sa kapwa ay ang pagpapakita ng pag-alala, pagmamahal at pagtulong. Paano mo na ipakikita ang malasakit at pagtulong mo sa ibang tao? Tandaan, ang masamang gawain sa kapwa ay nakapagdudulot ng lungkot at galit. Pumili ng bahagi ng kwento na may kaugnayan sa inyong sariling karanasan at bumuo ng isang payak na pangungusap ayon dito para sa 5 puntos. Narito ang halimbawa. Pumili ng isang pangyayari sa kwento. Sumulat ng sariling pangungusap tungkol dito. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang sight words na kabilang sa Filipino. Nagagamit ang malaki at maliit na letra sa pagbuo ng payak na pangungusap. Nakabubuo ng payak na pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan tungkol sa sarili at komunidad. At nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang maliit at malaking letra ng mga natutuhang salita. Ngayon ay maglalaro kayo. Ito ay tatawaging build a tower. Narito ang mga paraan ng paglalaro. Makagawa ng isang tore gamit ang mga papel. Ang bawat grupo na may 5 miyembro ay bibigyan ng mga piraso ng papel at tape upang makagawa ng isang mataas na tore mula sa mga piraso ng papel na ibibigay sa bawat grupo na magkasing dami. Ang grupo na makakagawa ng pinakamatataas na tore na matibay sa 2 minuto ay ang mananalo. Paalala, siguraduhing may sapat na espasyo ang bawat grupo at ligtas ang lahat habang naglalaro. Ngayon mga bata, ano ang natutunan ninyo sa gawain ito? Sa inyong pamayanan, nakasali din ba kayo sa mga pagtutulungan na naganap? Paano? Magkakaroon tayo ng sabayang pagbasa ng sight words na kabilang sa Filipino at nakasulat sa pangungusap. Sagutin ang mga tanong pagkatapos.
Tingnan ang mga letra, salita at pangungusap na nakasulat. Ano ba ang nakikita ninyo sa mga letra? Gusto nyo bang mag-aral tayo ng pagsulat ng kabit-kabit? Batay sa ating binasa, sa anong letra nagsisimula ang isang pangungusap? Anong salita pa ang nagsisimula sa malaking titik maliban sa letrang nasa unahan ng pangungusap? Sinusulat natin sa malaking titik ang unang letra ng tanging pangalan ng tao, lugar, bagay at pangyayari. Palitan ang unang titik ng sumusunod na pangalan gaya ng halimbawa. Isulat sa malaking titik ang mga pangalang pantangi sa kabit-kabit na paraan. Ang karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar ay hindi na isinusulat sa malaking titik. Basahin ang mga sumusunod na salita sa ibaba. Isda, dagat, tao, engkantada, dayuhan. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Si Elenang engkantada ng karagatan. Sa isang tahimik na bayan na malapit sa tabing dagat, masayang namumuhay ang mga tao. Pangingisda ang kanilang pangunahing hanap buhay. Masagana sa malalaki at maliliit na isda ang kanilang karagatan. Binabantayan ni Elenang engkantada ang mga alagang isda. Isang araw, may mga dumating na dayuhan. Nangisda sila hanggang maubos at wala nang matira sa mga isda. Mula noon, wala nang mahuling isda ang mga tao. Naging mahirap at nagutom ang mga tao. Ang dating malinis na tabing dagat, ngayon ay marumi na. Nagpulong ang mga tao na puntahan si Elenang engkantada upang humingi ng tawad. Nagmamakaawa silang ibalik ang mga isda sa karagatan at ipinangakong hindi na nila hahayaang masisira pa ito. Pinatawad ni Elenang engkantada ang mga tao. Naawa siya sa mga ito dahil sa gutom na natamo. Mula noon ay muling gumanda at tumami ang mga pagkaing dagat mula sa karagatan at bumuti ang kabuhayang pangingisda ng mga taga roon. Ano ang pamagat ng kwentong bayan na binasa natin? Ang mga mahahalagang salita sa pamagat ay nagsisimula din sa malaking titik. Sino sa mga tauhan sa kwento ang nagustuhan ninyo? Bakit? Itaas ang kamay kung ang mga sumusunod ay ginagawa ba ng naranasan ng inyong pamilya. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at tukuyin kung sino ang katulong sa ating pamayanan. Una, ang pulis trapiko ay tumutulong upang maging maayos ang daloy ng trapiko. Pangalawa, ang guro ay nagtuturo sa paaralan. Pangatlo, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng mga gulay, prutas at iba pang pagkain. Basahin ang pangungusap sa ibaba ng sabay-sabay. Ako ay katulong sa aking pamayanan. Narito ang ilang mga halimbawa ng iba pang katulong sa pamayanan. Sabihin kung ano at paano sila nakatutulong sa pamayanan at gamitin sa pangungusap. Pagmasdan ang larawan ng mga katulong sa pamayanan o komunidad. Kilalanin kung sino o anong tinutulong nila sa ating komunidad. Pag-aralan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Alin sa mga batang pinapakita na sa palagay mo ay ikaw? Alin sa mga ginagawa ng mga bata ang iyong ginagawa? Bakit mahalaga ang pagmamahal, malasakit at pagtutulungan sa ating komunidad? Ngayon, magsabay sa pagsulat sa paraang kabit-kabit. Piliin sa dalawang pangungusap ang naranasan ninyong gawin sa inyong komunidad. Isulat sa paraang kabit-kabit ang pangungusap gamit ang angkop, maliliit o malaking titik ayon sa gamit nito. Una ay nagwawalis si Ana sa kanilang bakuran. Pangalawa ay tumutulong sa paglilinis ang batang si Nico. Magbigay ng 5 katulong sa komunidad na hindi nabanggit sa ating pag-aaral ngayong araw. Gamitin sa pangungusap ang mga salita at isulat ito sa paraang kabit-kabit. Gawin sa inyong Filipino notebook. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sitwasyong pangkomunidad at ang sarili. Naibibigay ang 4 hanggang 5 mahalagang detalye sa balita sa komunidad. Nakabubuo ng payak na pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan tungkol sa sitwasyong pangkomunidad at sarili. At nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Ngayon ay magbahagi kayo ng isang balita sa radyo o telebisyon na inyong napakinggan o napanood. Bakit mahalaga ang pakikinig o panonood ng mga balita? Ipikit ang inyong mga mata at makinig sa balita. Ako ay isang newscaster sa telebisyon. Isang manlalarong Pilipino naman ang namayagpag at nanalo sa larong gymnastics sa Olympics. Siya si Carlos Yulo. Nanalo siya ng gold medal sa floor exercise at vault events. Mga bata, sino ba ang pinag-uusapan sa balita? Ano ang mahalagang detalye na dapat ninyong malaman sa balita? Masaya ba kayo sa pagkapanalo ng isang Pilipino? Bakit? O kaya bakit hindi? Ano ang inyong naiisip kapag naririnig o nababasa ninyo ang salitang balita? Ang balita ay ulat tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa paligid. Ang mga sumusunod na salita ay madalas nating mabasa sa mga balita. Babasahin ko muna ang mga salita. Pagkatapos, kayo naman ang magbabasa. Ulo ng mga balita. Ayon, paligsahan, sinalihan, ipinagdiriwang, sabi, panayam, naganap, nangyari, panahon. Alamin ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Gamitin ang mga context clues o kasing kahulugan sa pangungusap. Papakinggan natin ang ating babasahin na balita tungkol sa paligsahan ng mga katutubong laro. Alamin ninyo kung bakit nagsagawa ng taunang paligsahan ng mga katutubong laro. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Taunang paligsahan ng mga katutubong laro, ginanap. Ang taunang paligsahan ng mga katutubong laro ay ginanap sa bayan ng Bayanihan Gym kahapon. Ito ay pinangunahan ni Ginoong Arturo Tolentino, ang pinuno ng Organisasyong Kabataan, Pag-asa ng Bayan. Mga bata, ano ang ginanap sa bayan ng Bayanihan Gym? Lumahok dito ang mga mag-aaral, guro at mga magulang mula sa iba't ibang barangay.
Sino ang mga lumahok sa kaganapang ito? Bago ang mga palaro, nagkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kahalagahan ng mga larong Pilipino. Sinabi ni Ginoong Manuel Andres na ang mga larong Pilipino ay hindi lamang para sa kasiyahan. Nagtuturo rin sila ng pagtutulungan, tiyaga at disiplina. Ano ang mahalagang itinuturo ng larong Pilipino ayon kay Ginoong Andres? Ang mga bata ay sumali sa iba't ibang paligsahan tulad ng patintero, tumbang preso at sipa. Ipinakita nila ang kanilang galing. Ano ang halimbawa ng mga katutubong laro na nabanggit? Sa huling bahagi ng araw ay ang pagbibigay ng sertipiko at simpleng premyo. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang sipag at galing sa paglalaro. Ulat ni Enrico Abad. Ano ang mga natanggap ng mga nanalong manlalaro? Ngayon, tungkol saan ang balita? Kailan at saan ginanap ang taunang paligsahan ng mga katutubong laro? Sino ang pinuno ng Organisasyong Kabataan Pag-asa ng Bayan? Ano ang mga sinaunang laro ang itinuro sa paligsahan? Sino ang binigyan ng sertipiko at premyo? At bakit sila binigyan ng sertipiko at premyo? Mahalaga na nauunawaan natin ang isang balita. Mababasa o maririnig natin ang mga impormasyon o detalye tungkol sa pangyayari na inuulat dito. Sasagutin ng mga detalye ang mga tanong na ano ang nangyari, kailan nangyari, saan nangyari, sino ang pinag-uusapan sa balita, at ano ang maaaring matutunan sa balita. Para sa unang gawain, ang mga mahalagang detalye ng balita ay nakasulat sa paraang kabit-kabit. Gamitin ito sa payak na pangungusap. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong gamit ang payak na pangungusap at sa paraang kabit-kabit. Tandaan, ang pagbabasa o pakikinig ng balita ay mahalaga. Nakatutulong ito upang malaman natin ang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Anong mga balita sa kapaligiran ang iyong nalaman, narinig o nabasa? Magbahagi. Magbigay ng 4 hanggang 5 detalye na makukuha sa balita sa ibaba sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Una, ilan ang bilang ng mga kabataang nagkasakit ng tigdas? Pangalawa, ano ang programang inilunsad? Pangatlo, ano ang mga palatandaan na may sakit na tigdas ang isang bata? At pang-apat, ano ang solusyon ng programa upang makatulong sa may mga sakit na tigdas? Pumili ng isang balita sa isang pahayagan. Ibigay ang 4 na mahalagang detalye tungkol dito. Humingi ng gabay sa mga magulang. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sitwasyong pangkomunidad at ang sarili. Natutukoy ang suliranin at solusyon sa balita sa komunidad. At nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Basahin ang bawat salita. Sabihin kung saan ito karaniwang nababasa.
Isulat ito sa tamang hanay. Pumili ng salita at gamitin sa sariling pangungusap. Naalala niyo pa ba ang balitang napag-aralan natin kahapon tungkol sa taunang paligsahan sa katutubong laro? Para sa inyong gawain, ipasagot sa mga mag-aaral ang mga tanong ng kumpleto. Ipahanap sa pisara ang word strip para sa sagot. Anong mga halimbawa ng katutubong laro ang nabanggit sa balita? Saan ito naganap? Sino ang mga sumali? Ano ang napalalunan ng mga manlalaro? Ano ang mahalagang aral ang natutunan ng mga manlalaro? Ano ang suliranin na nabanggit sa balita? At paano ito binigyan ng solusyon? Ang bawat hanay sa upuan ay magkakasama sa pangkat. Pumili at basahin ang isa sa mga ulo ng balita. Mga bata, tingnan ninyo ang mga ulo ng mga balita. May nakikita ba kayong suliranin sa balita at solusyon dito? Basahin natin muli ang balita ukol sa taunang paligsahan ng mga katutubong laro ginanap at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Taunang paligsahan ng mga katutubong laro ginanap. Ang taunang paligsahan ng mga katutubong laro ay ginanap sa bayan ng Bayanihan Gym kahapon. Ito ay pinangunahan ni Ginoong Arturo Tolentino, ang pinuno ng Organisasyong Kabataan, Pag-asa ng Bayan. Lumahok dito ang mga mag-aaral, guro at mga magulang mula sa iba't ibang barangay. Bago ang mga palaro, nagkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kahalagahan ng mga larong Pilipino. Sinabi ni Ginoong Manuel Andres na ang mga larong Pilipino ay hindi lamang para sa kasiyahan. Nagtuturo rin sila ng pagtutulungan, tiyaga at disiplina. Ang mga bata ay sumali sa iba't ibang paligsahan tulad ng patintero, tumbang preso at sipa. Ipinakita nila ang kanilang galing. Sa huling bahagi ng araw ay ang pagbibigay ng sertipiko at simpleng premyo. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang sipag at galing sa paglalaro. Ulat ni Enrico Abad. Kompletuhin ang mga pangungusap upang mabuo ito. Bakit mahalaga na sumali sa mga palaro ng komunidad? Ano kaya ang dulot nito sa ating katawan? Anong mga magagandang asal ang natutunan ng mga kabataan sa katutubong laro? Para sa inyong gawain na suliranin o solusyon, narito ang mga panuto. Bigyang diin ang kahalagahan ng pagkilala ng suliranin at solusyon. Hatiin ang klase sa pangkat ng magkakatabi sa upuan. Basahin ang mga balita. Magbigay ng salita o parilala tungkol dito at ipatukoy sa mga mag-aaral kung ito ba ay problema o suliranin o solusyon sa problema. Mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan madaragdagan. Dahil sa pagdami ng mga mag-aaral kada taon, kinukulang ang mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan. Upang matugunan ito, nagbigay ng dagdag na pondo ang gobyerno upang makapagpatayo ng mga bagong classroom.
Ang pagtukoy sa mga mahahalagang detalye o impormasyon sa mga balita ay maaaring sasagot sa mga tanong na ano, saan, paano, sino, kailan, at bakit. Basahin ang pangungusap sa ibaba ng sabay-sabay. Ang mga balitang ating naririnig o nababasa ay nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon at gawain sa araw-araw. Para sa pangkatang gawain, talakayin kung paano nakakaapekto ang mensahe ng balita sa mga bagay na iyong gagawin. Halimbawa, dahil sa narinig nating balita na may paparating na bagyo, ay napaghandaan natin ito. Basahin ang balita sa ibaba at piliin ang titik ng tamang sagot. Uumpisahan na ang linis paligid sa Barangay Santa Lucia sa darating na Linggo, 8 ng umaga. Layunin ng proyektong ito na masolusyonan ang pagdami ng basura sa paligid. Ito ay pangungunahan ni Barangay Kapitan Mario Reyes. Marami na ang nagkakasakit dahil sa dumaraming basura sa paligid ayon kay Ginoong Reyes. Hinihikayat niya na makipagtulungan ang lahat upang mapanatiling malinis ang pamayanan. Pumili ng 5 salita na natutunan mo. Bumuo ng payak na pangungusap gamit ang natutunang salita. Isulat ito sa paraang dikit-dikit. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit at na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikatlong markahan, ikatlong nagumang pagsusulit sa Filipino, Grade 2. Mahusay! End of Week 6. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!